Ito na yata yung pinaka-wild na trail namin ngayong taon. Pinaka-challenging. Ito na naman tayo sa isang panibagong trail, panibagong hamon at panibagong adventure na hindi alam kung anong naghihintay sa dulo. Pero isang bagay lang ang sigurado, siguradong masarap ito kaya tatapusin namin to hanggang dulo, ano man ang mangyari. Alas 6 ng umaga ang usapan namin para masulit ang araw sa trail. Kaya maaga akong nagising para maaga din ako makapunta sa meeting point namin. At nagbaon na lang pala ako ng San Marino. Pumasok kami sa New Clark City, Capas, Tarlac dahil doon magsisimula ang trail namin. Ang pinaka-start ng off-road ay mahabang backroads, maluluwag, magaspang, maalikabok, isang daanan na para bang walang katapusan. Pagkatapos ng backroads, ito na yung sunod-sunod na ilog. Hindi lang isa, hindi dalawa, halos mahigit 10 na hindi ko na rin nabilang. Sobrang dami. May mababaw at kayang lusutan ng walang problema. May katamtaman at kitang-kita mo yung linaw ng tubig. Meron din mabato, mararamdaman mo ang pag-alog. At meron din malalim na parte. Kaya yung dalawa sa amin hindi pinalad at namatayan ng makina sa gitna ng ilog. Pero naayos din naman sa bandang dulo. Nanibago lang siguro. Pagkatapos ng mahabang backroads at iba't ibang ilog, dito na magsisimula ang totoong hamon. Ang pinakaunang uphill sa trail na to. Kaya nandito kami ngayon sa ilalim para kumuha ng buwelo. Dahil hindi basta-basta ang akyatan, mahaba, patagilid at nangangailangan ng tamang diskarte at sapat na buwelo para makaahon. Sa uphill na to ay makikita natin ang mga nabitin, mga nagkulangan sa buwelo dahil hindi lahat ay nakakyat ng tuloy-tuloy. Pagdating naman sa taas, kumanda ng tanawin. Pero makikita din natin dito na dahan-dahan ng pumatak ang ulan. Kaya unti-unti nang natatakpan ng hamog ang paligid. Yung init kanina napalitan ng lamig. Kagandahan ng tanawin. Kahit umuulan, wala nang atrasan. Tuloy pa rin ang trail. Okay din yung ganitong ulan. Hindi masyadong malakas. Sakto lang para presko at hindi mainit. Di baling basa. Mas magaan pa rin to kaysa sa mag-trail sa ilalim ng tirik na araw. May namatayan ng makina sa gitna ng ahon. Habang inaayos ito, binigyan pa kami ng mani, pangtanggal inip daw, at pandagdag ng adrenaline. Ito naman yung pangatlong ahon at unti-unting nagiging mas makalat ang daan. Mahabang damuhan. Kaya minsan hindi mo na makikita yung lubak. Nagulat na lang ako, natanggal yung goggles ko. Hindi mo alam kung maiinis ka o matatawa ka sa ganitong sitwasyon. Nang matapos ng ahon, nandito tayo kasama yung iba. Pinakain ako ng leche flan dahil sa pangatlong ahon daw ay magiging leche na yung daan. Salamat sa dessert mga paps. Nandito na tayo ngayon sa pangatlong ahon. Bagong laban, mas matindi, mas matarik at hindi lang basta lupa, patagilid at may mga ugat ng puno na nagiging hadlang sa pag-akyat namin. Dito na natin makikita yung mga iba't ibang sumisemplang. At syempre, isa na rin ako doon. Hindi rin ako nakaligtas sa ahon na to. Bumagsak man pero hindi naman nasaktan dahil normal lang naman yung ganito sa trail. Oh! Tamang tawanan lang kahit nahihirapan na. Grabing ahon na to mga paps. Grabe yung mga hingal. Kaya masasabi ko talaga na wild yung trail na to. Buti na lang sama-sama para magtulungan. Pagdating naman sa pang-apat na ahon, ito na yung pinakamahirap sa lahat. Akala ko mas matarik lang kumpara sa pangatlo. Maling akala pala. Pagdating ko sa daanan, paahon tapos punong-puno ng malalaking bato. Ang malupit pa dito, hindi mo na nakikita yung mga bato dahil natatakpan nito ng putik. Sinubukan kong diskartihan, binigyan ng tamang buwelo pero wala na at hindi na ginaya ng power. Yung motor hindi na makakyat ng mag-isa kaya wala na tayong no choice kundi maghilaan na lang pataas. Dito mo mararamdaman ang solid na samahan sa trail. Walang iwanan, walang sukuan kahit nahihirapan at kahit madulas. Ganon din sa mga ibang kasama namin, isa-isang hinila hanggang isa-isa din makakyat sa taas. Ayan nga pala yung putik na may konting boots. Itong si Boss Nel iniisip kung bakit pa sumama dito. Ito rin yung parte na natagalan kami dahil sa hirap ng ahon. Pagkatapos makakyat lahat ng motor, isa lang ang nasa isip namin. Lahat kami gutom na. Kaya dito na rin kami kumain para makabawi din sa lahat ng pagod namin. Makikita mo din dito nakahilera lahat ng mga motor. At mahigit na 10 din pala yung mga kasama natin ngayon. Buti na lang maaga yung take off namin dahil siguradong aabutin kami ng gabi kung na-late kami sa take off. Pagkatapos kumain, tuloy na ang adventure. Sakay ulit sa motor at tuloy ulit sa trail. Paakyat pa rin at pagdating namin sa taas, ito na yung pinaka-solid. Sobrang lakas ng hangin, magandang tanawin at nawala yung pagod namin. Walang ingay ng syudad.
walang traffic, pure nature, at nakapag-human drone pa dito. Napakataba ng isip ni Boss Nel dahil naisip niya to. Akala namin tapos na yung adventure, pero meron pa palang bonus, isang sorpresa. Dahil sa dulo ng akyatan, nakita namin ang pinakamalupit na court. Yun na yung pinakamagandang basketball court na nakita ko sa buong buhay ko. Dahil nasa tuktok ito ng bundok, napapalibutan ng kabundukan, parang isang scene ng pelikula. Sa oras na to, isa lang iniisip ko, ang makapaglaro dito. Kaya naglaro kami ng 5v5. Sobrang saya namin dahil itong experience na to ay habang buhay namin na babalik-balikan. Pagkatapos namin maglaro ay pahinga muna at konting chill habang nagkakape. Dito na nga pala tayo sa may Sitio Balatong, Kapastarlak. Yung init ng kape, saktong-sakto sa lamig ng bundok. Napaka-solid ng trail na to. Napaka-solid ng mga tropa na nakasama namin sa trail na to. Another solid experience. Meron pa silang sinasabing isang trail site, kaya lang bitin na kami sa oras. Kaya sa susunod, yun na yung pupuntahan namin. Paano ba yan? Hanggang dito na lang yung vlog. Maraming salamat.